Nakaranas ka na ba ng paggising sa pagitan ng 3:00 hanggang 5:00 ng umaga, nakatingala sa kisame at nagtataka kung bakit ayaw kang patulugin ng iyong katawan? Kung ikaw ay isang babaeng nasa katandaan, hindi ito basta-bastang abala. Sinisikap ng iyong katawan na sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay tungkol sa iyong kalusugan, emosyon, o maging sa iyong kinabukasan. Ibahagi ko sa iyo ang 5 mahahalagang bagay na dapat mong gawin kapag nangyari ito upang gawing panahon ng kalmado at malinaw na pag-iisip ang mga gabing ito. Manatili hanggang sa dulo dahil ang pang-apat ang kadalasang hindi napapansin ng marami at maaring ito ang susi sa mas mahimbing na tulog at mas malusog na buhay. Bago tayo magsimula, mag-iwan ng komento sa ibaba kung ilang taon ka na at mula saang lungsod ka nanonood. Okay, simulan na natin. Una, huwag pilitin ang tulog, gawin ito sa halip. Isipin mo ito, bigla kang nagising sa kalaliman ng gabi. Tiningnan mo ang orasan, 3:17 ng umaga ang nakikita mo sa malakas na pulang o asul na ilaw nito. Agad na dumadaloy ang pangamba. Naranasan mo na ito dati, hindi ba? Mabilis na nag-uumpisa ang pag-iisip. Kung makatulog ako ngayon, may 3 oras pa ako. Teka, 2.5. Ay nako, 1 oras na lang. Kumakabog ang iyong puso, gumagana ang isip mo, at habang pinipilit mong makatulog, lalo ka namang nagigising. Pamilyar, hindi ka nag-iisa. Ang paggising sa pagitan ng 3:00 at 5:00 ng umaga ay mas karaniwan kaysa sa inaakala mo, at hindi naman palaging senyales ng masamang mangyayari. Pero ito ang catch. Ang pag-aalala o pagpipilit na makatulog ay ang pinakamasamang magagawa mo. Ating alamin kung bakit at kung ano ang dapat gawin. Ang pagpilit sa sarili na makatulog ay parang pagpapahabol sa mga pusa habang nakasakay sa unicycle. Walang patutunguhan at nakakapagpalala lang ng frustration. Kapag nakahiga ka at pinipilit patigilin ang isip mo, hindi mo namamalayang pinapalala mo lang ang sitwasyon. Dumadagsa ang stress, kasama ang cortisol, ang stress hormone na parang natural na alarm ng katawan. Pinapataas nito ang alertness mo at bigla ka na lang mas gising kaysa nung una kang nagmulat. Ang ironic, kung mas pinipilit mong makatulog, mas lalo itong hindi mangyayari. Kaya, baguhin natin ang diskarte at gawing kapaki-pakinabang ang paggising sa hating gabi. Una, huwag kang manatiling nakahiga. Umupo ng dahan-dahan, hindi kailangang bigla ang tumayo. Ang pag-upo ay senyales sa utak mo na hindi ka lang basta nag-aalala. Pagkatapos, mag-focus sa paghinga. Huminga ng dahan-dahan, huminga ng malalim sa ilong sa bilang na 4, sandaling pigilan,
at pagkatapos ay huminga ng palabas sa bibig sa bilang na 6. Ulitin ito ng ilang beses. Bakit? Ito ay parang cheat code para sa nervous system mo. Ang malalim at ritmikong paghinga ay nag-activate ng parasympathetic response, ang rest and digest mode na sumasalungat sa cortisol. Mararamdaman mong lumuluwag ang balikat at tumitining ang tibok ng puso. Hindi ito milagro. Biology lang talaga. Pagkatapos magsiyasat, tanungin mo ang sarili mo, ano ang nagising sa akin? Flat na ba ang unan mo? Nagkakabalot ba ang kumot sa mga binti mo? Masyado bang mainit o malamig ang kwarto? Ang maliliit na discomfort na ito ay maaring magising ka ng hindi mo namamalayan. Ayusin mo agad ito. I-fluff ang unan, ayusin ang kumot, i-adjust ang thermostat. Ang ideal na temperatura para sa tulog ay 15 hanggang 20 degrees Celsius. Maaari ka ring uminom ng tubig. Ang dehydration ay isa ring dahilan. Ang punto, huwag kang magtiis. Kontrolin mo ang iyong kapaligiran. Ang maliliit na pagbabago ay malaki ang epekto. At dito nagiging kawili-wili. Ang oras sa pagitan ng 3:00 at 5:00 ng umaga ay hindi lamang isang sumpa. Mayroon itong halos mistikal na reputasyon. Narinig mo na ba ang witching hour o hour of the wolf? Bukod sa folklore, ang ilan sa mga pinakamatalinong tao sa kasaysayan, tulad nina Leonardo da Vinci at Nikola Tesla, ay hindi lang nagtiis sa paggising sa oras na ito. Ginamit nila ito. Si Da Vinci ay kilala sa pagidlip ng maikling oras sa buong araw na sinasabing nagpapasigla sa kanyang malikhaing isip. Si Tesla ay natutulog lang ng 2 oras bawat gabi at ginagamit ang tahimik na oras para mag-isip ng mga imbensyon na nagbago ng mundo. Ang punto, ang madaling araw, kapag tahimik ang mundo at malabo ang isip mo, ay maaaring maging ginto ng inspirasyon. Maghanda ng notebook at panulat sa tabi ng kama. Hindi kailangang maganda, basta may masusulatan. Isulat mo ang anumang pumapasok sa isip mo. Isang random na kaisipan, solusyon sa problema, ideya para sa kwento, o kahit grocery list. Maaaring magulat ka na ang mga ito ay nagiging magandang ideya pagdating ng umaga. Kung hindi ka mahilig magsulat, subukan ng isang relaxing na distraction. Huwag kumuha ng phone. Ang blue light ay nagpapataas ng cortisol at ang TikTok ay isang bitag. Sa halip, isipin mo ang isang payapang eksena. Alon sa dagat, kagubatan sa madaling araw. Kahit ano na nagpapakalma sa iyo. O kung hindi ka mapakali, bumangon ka sandali. Iunat ang mga kamay, galawin ang balikat, hayaan mong mag-reset ang katawan mo. Ang susi, iwasan ang stress trap. Tanggapin na gising ka, hindi bilang kabiguan, kundi bilang pagkakataon na gamitin ang oras na ito. Darating ang tulog kapag handa na ito. Ang trabaho mo ay ihanda ang sarili, hindi pilitin ito. Kaya sa susunod na magising ka ng 3:00 ng umaga, huwag kang magpanik. Huminga ka, ayusin ang paligid at mag-explore. Baka magulat ka, ang mga tahimik na oras na ito ay hindi kaaway maliban kung gagawin mo silang kaaway. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight, mangyaring mag-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka. At iyon ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Pangalawa, mag-hydrate ngunit matalino. Gising ka ng 3:47 ng umaga at may kakaibang pakiramdam. Tuyo ang iyong bibig para bang manginuya mo ang mga cotton ball buong gabi. Baka naman ang iyong mga binti ay twitchy, restless, ayaw magpahinga. O kaya'y nakahiga ka na parang sobrang init ang pakiramdam kahit na malamig ang kwarto. Pamilyar ba? Narito ang isang posibleng dahilan na hindi mo pa naisip, dehydration. Nakakailap ito. Habang tulog ka, unti-unting nawawalan ng tubig ang iyong katawan sa pamamagitan ng paghinga at pawis, at ngayon nagpapadala ito ng SOS.
Ang tuyot at hindi mapalagay na pakiramdam, ito ang paraan ng iyong sistema para humingi ng dagdag na tubig. Pero bago ka magtungo sa kusina at uminom ng diretso sa gripo, pag-usapan muna natin ang tamang paraan. Ang pag-inom ng tubig sa kalagitnaan ng gabi ay hindi lang basta pag-inom. Kailangan itong gawin ng matalino. Gawin mo ito ng tama at baka makabalik ka sa pagtulog ng mas madali. Una sa lahat, huwag uminom ng malamig na tubig. Alam kong nakakaakit, lalo na kung mainit ang pakiramdam mo, pero ang pag-inom ng tubig mula sa ref ay parang pagbuhos ng malamig na tubig sa isang antok na pusa, bigla itong magpapagising sa iyo. Mag-iigting ang iyong tiyan, magbabago ang takbo ng katawan mo, at bigla kang magigising ng husto. Sa halip uminom ng tubig na nasa room temperature o bahagyang maligamgam, mas magaan ito sa katawan at hindi magiging sanhi ng biglaang paggising. Maglagay ng maliit na bote o baso sa tabi ng iyong higaan. Hindi kailangang marami, sapat lang para makainom nang hindi na kailangang bumangon. Ngayon dagdagan pa natin, okay ang plain water, pero hindi lang tubig ang kailangan ng iyong katawan. Habang tulog ka, nawawala rin ang mga mineral tulad ng sodium, potassium at magnesium. Nakakagising ka ba na may bahagyang sakit ng ulo o pakiramdam na pagod pero hindi makatulog? Maaaring kulang ka sa electrolytes, ang maliliit na conductors na nagpapanatiling kalmado ng iyong muscles at nerves. Subukan ito. Magdagdag ng kaunting sea salt tulad ng Celtic o Himalayan salt, hindi yung iodized table salt sa iyong tubig. Kaunting grains lang, hindi yung parang tubig alat. Makakatulong ito para maibalik ang balance ng electrolytes nang hindi binibigla ang iyong kidneys. Kung ayaw mo ng asin, pwede ring magdagdag ng lemon juice. Hindi lang ito pampalasa, ang lemon ay nakakatulong sa digestion na bumabagal sa gabi at nagbibigay din ng konting potasyo. Uminom ng dahan-dahan, hayaan itong lumagay sa tiyan at ramdaman ang pagbabago. Nakakaramdam ka rin ba ng kaunting anxiety? Baka biglang naalala ng utak mo yung awkward na usapan noong nakaraang araw. Narito ang isang pro tip. Maghanda ng thermos ng chamomile tea sa tabi mo. Mag-brew ka bago matulog, hindi masyadong malakas, light steep lang, at ilagay ito sa bedside. Ang chamomile ay hindi lang kwento ng matatanda. May taglay itong apigenin, isang compound na nakakapagpahupa ng anxiety at nagpapakalma sa utak. Ang init nito ay nakaka-relax sa lalamunan, ang amoy at lasa ay nakaka-distract sa iyong nagra-racing na isip, at bago mo pa mamalayan, unti-unti ka nang nakakabalik sa pagtulog. Bonus, nakaka-hydrate ito nang hindi ka naman iihi agad pagkatapos. Bakit mahalaga ito? Dahil ang dehydration ay hindi lang nakakaapekto sa iyong katawan, nakakagambala rin ito sa iyong sleep cycle. Kapag kulang sa tubig, mas naghihirap ang iyong puso, nagkakagulo ang temperature regulation, at nagiging irritable ang iyong muscles. Sapat para magising ka pero hindi mo agad ito mapapansin. Ang tamang hydration ay makakatulong para maiwasan ito. Isipin mo na parang pagdagdag ng langis sa kotse habang naglalakbay. Hindi mo kailangang lagyan ng sobra, sapat lang para tumakbo ng maayos. Kaya sa susunod na magising ka na nauuhaw o hindi mapalagay, huwag basta uminom ng mabilis. Uminom ng maligamgam, magdagdag ng mineral boost, o umasa sa calming effect ng chamomile. Maliit na bagay lang ito, pero malaki ang maitutulong nito para makabalik ka sa pagtulog. Pasasalamatan ka ng iyong katawan at ng iyong tulog. Pangatlo, suriin ang iyong emosyon. Maaaring ito ang signal. Gising ka ng alas 4 at 12 ng umaga at hindi lang ang karaniwang antok ang nagising sa iyo. May bigat, isang restless na pakiramdam sa dibdib, isang hindi maipaliwanag na sakit. Baka nagre-race na ang isip mo, inuulit ang tensyon kahapon o kinakabahan sa isang bagay na darating. Pamilyar ba? Narito ang isang posibilidad na hindi mo pa naisip. Ang iyong emosyon ang maaring dahilan kung bakit ka nagising sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ito random. Sa traditional Chinese medicine, TCM,
Ang oras bago mag-umaga, mga 3 hanggang 5 ng umaga, ay konektado sa lungs. At sa TCM, ang lungs ay hindi lang para sa paghinga. Konektado rin ito sa emosyon tulad ng lungkot, grief at stress. Kung nagigising ka sa oras na ito na may mabigat na pakiramdam, baka hindi ito coincidence. Maaring sinasabi ng iyong katawan na may dapat kang pansinin sa iyong damdamin. I-explore natin ito. Sa TCM, bawat organ ay may sariling oras kung kailan ito pinaka-active at ang lungs ay naghahari sa 3 hanggang 5 ng umaga. Ayon sa mga practitioner, ito ang oras kung kailan dinidigest ng katawan hindi lang hangin, kundi pati emosyonal na residue. Parang isang silent cleanup crew para sa iyong kaluluwa. Kung may unresolved sadness, isang pangmatagalang lungkot, isang regret o stress, tulad ng email na hindi mo na-send o away na hindi naayos, maaari itong lumabas sa oras na ito. Hindi eksaktong pareho ang sinasabi ng modern science, pero hindi rin malayo. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang stress at emotional overload ay nakakasira sa tulog, lalo na sa madaling araw kapag inaayos ng utak ang mga nangyari sa araw. Napansin mo ba na mas malaki ang problema kapag gabi? Ito ay dahil mas aktibo ang iyong isip sa mga bagay na itinaboy mo sa araw. Kaya ano ang gagawin kapag nagising ka na may restless, mabigat na pakiramdam? Huwag lang nakahiga at hayaan itong lumala. Kilalanin ang iyong sarili. Umupo ng bahagya, sandala ng unan, at itanong, ano ang nasa isip ko? Ano ang daladala ko na hindi ko maalis? Huwag masyadong mag-isip. Hayaan lang na pumasok ang unang mga saloobin. Baka may specific na worry, isang deadline na parang paparating na bagyo. Baka may mas malalim na lungkot, isang sadness na hindi mo pa napapansin dahil sa pagiging busy. Kunin ang notebook sa tabi mo, meron ka na ba nito? At isulat ang 3 bagay. Kahit ano na pumasok sa isip mo. Kahit magulo o hindi kompleto. Galit ako kay Jen. Miss ko yung dati. Bakit ba ako gising? Ilabas mo ito mula sa isip patungo sa papel. Hindi ito para solusyonan, para lang mailabas. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight, mangyaring mag-comment ng numero 3 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay makakatulong para makapagpatuloy kami sa paggawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pagkatapos, salubungin ito ng physical release. Huminga ng dahan-dahan ng 5 beses, huminga ng 4 na segundo sa ilong, pigilan ng saglit, at palabas ng 6 na segundo sa bibig. Sa bawat paghinga, isipin mong nawawala ang tensyon parang singaw mula sa mainit na tsaa. Habang humihinga, sabihin mo sa sarili o sa isip, pakakawalan ko muna ito. Maliit na ritual lang ito, pero malakas ang epekto. Hindi mo itinatangi ang iyong nararamdaman, pinapayagan mo lang ang sarili na ipahinga muna ito. Isipin mo na parang bookmark sa isang mabigat na libro. Babalikan mo ito kung kailangan, pero sa ngayon, pwedeng maghintay muna. Suportado ito ng science. Ang journaling ay nakakabawas ng stress sa pamamagitan ng paglabas ng mga iniisip. Tinatawag ito ng mga psychologist na externalizing cognition. Parang binibigyan mo ng filing cabinet ang utak mo imbes na pabayaan itong mag-juggle ng lahat. Sa isang pag-aaral mula sa University of Rochester, ang pagsulat tungkol sa emosyonal na karanasan ng 15 minuto ay nakabawas ng anxiety at nagpabuti sa tulog. Kahit 3 linya lang sa dilim ay sapat na para sabihin sa nervous system mo na okay lang mag-relax. At ang slow breathing, ito ang nagpapalipat mula sa fight or flight patungo sa rest and recover, nagpapababa ng cortisol at nagpapakalma sa iyong katawan. Hindi ito tungkol sa pag-ayos ng lahat ng problema sa 4:00 ng umaga. Hindi ka superhero at masyadong antok ang utak mo para sa malalaking solusyon. Ito ay tungkol sa pakikinig sa signal. Kung nagigising kang restless o mabigat ang pakiramdam,
Huwag itong balewalain o labanan, harapin ito. Pangalanan, pakawalan, maaaring ang mga tahimik na oras na ito ay para lang bigyan ng pansin ang iyong emosyon. At sa paggawa nito, baka mas madali ka nang makabalik sa pagtulog. Sa susunod na magising ka ng 3:00 ng madaling araw at puno ang puso mo, subukan mo ito. Baka magulat ka sa kung ano ang mailalabas mo at kung gaano kagaan ang iyong tulog. Pang-apat, gumalaw ng dahan-dahan, i-reset ang iyong katawan. Gising ka na naman. 4:23 ng umaga. Kinukutya ka ng orasan sa pamamagitan ng patuloy nitong pagliliwanag. Ilang oras ka nang nakahiga, nagbabaliktad sa kama, at ginugulo ang kumot na para bang pinangarap ng isang mandaragat. Lumalala ang iyong pagkabahala, parang oras ang bawat minuto, at habang pinipilit mong manatiling walang kibo at pilitin ang sarili mong makatulog, lalo namang ayaw sumunod ng iyong katawan. Naninigas ang iyong leeg, nangangatog ang iyong mga binti, at paikot-ikot ang iyong isip sa tanong na, bakit hindi ako makatulog? Pamilyar ba ang eksenang ito? Ito ang patibong, ang manatili sa kama at magpakalunod sa iyong pagkabalisa ay lalo lamang magpapagising sa iyo. Pagkatapos ng 15 minuto ng pagbabaligtad, nagsisigaw na ang iyong katawan para sa isang reset, hindi isang full body workout, kundi isang banayad na paraan para maibsan ang tension at bumalik sa katahimikan. Subukan natin ang isang minuto na sleep reboot na napakasimple para bang nakaka-cheat. Una, kalimutan ang ideya na kailangan mong manatiling nakahiga at walang kibo. Ang pagpilit na manatiling walang galaw kapag ikay alertong-alerto ay parang pagsubok na pigilan ang tubig sa iyong mga kamay, hindi ito gagana. Sa halip, dahan-dahang umupo, hindi kailangan ng drama. Sumandal ka lang sa headboard o ilabas ang iyong mga binti sa gilid ng kama kung komportable. Simulan sa iyong leeg dahil malamang naninigas ito mula sa ilang oras na pakikipagbuno sa unan. Dahan-dahang igalaw, ibaba ang baba patungo sa dibdib. Pagkatapos ay iikot ito sa kanan para lumapit ang tainga sa balikat. Huminga ng malalim, pagkatapos ay iikot sa kaliwa. Gawin ito ng paulit-ulit ng dahan-dahan. Mararamdaman mong lumalambot ang tensyon sa iyong mga balikat. Parang nakahanda itong makipag-away at sinasabi mo lang sa kanila na walang laban na mangyayari. Sunod asikasuhin ang iyong mga balikat. Malamang nakataas ang mga ito malapit sa iyong tainga. Parang nag-iipon ng stress. Itaas ang mga ito ng mataas. Parang gusto mong abutin ang kisame. Pagkatapos ay ibaba ng may malambot na paghinga. Gawin ito ng 3 o 4 na beses, sabay sa malalim na paghinga, huminga habang itinataas, at magbaba habang nagbubuntong hininga. Para itong pagpindot ng reset button sa tensyon na unti-unting umaakyat sa iyong likod. Baka may marinig ka pang maliliit na lagutok, hindi ito dapat ikabahala, pasasalamat lang ng iyong katawan sa atensyon. Ngayon, paggalawin natin ang dugo. Lumapit sa gilid ng kama kung hindi ka pa naroon at subukan ang seated forward fold. Gawin ito ng banayad, hindi kailangang maging yoga master. Ihinga lang mula sa balakang, hayaan ang iyong mga kamay na dumausdos patungo sa iyong mga tuhod o sa sahig at mag-relax ng ilang segundo. Huwag pilitin, parang isang kahabaan para sa iyong gulugod. Nakakatulong ito sa sirkulasyon na bumabagal kapag matagal kang nakahiga at nagpapaginhawa sa pakiramdam ng pagkakulong sa iyong likod. Habang naka-fold, huminga ng malalim, huminga sa ilong at bugahan ng dahan-dahan sa bibig. Ramdaman ang paglawak ng iyong dibdib. Ito ay isang senyas sa iyong nervous system. Okay lang tayo, walang emergency. Panghuli, alisin ang pagkabalisa sa iyong mga binti. Iangat ang isang binti ng paisa-isa. Hindi kailangang mabilis, parang pinapagpag lang ang tubig sa paa pagkatapos maligo. Gawin ito ng 10 segundo bawat binti para mawala ang pangangatog. Mukha itong katawa-tawa pero epektibo ito. Ang restless legs ay pumapatay sa tulog at ito ang paraan para patahanin sila. Isabay ang lahat ng ito sa malalim at dahan-dahang paghinga.
4 na segundo sa paghinga, 6 na segundo sa pagbuga. At ang iyong parasympathetic nervous system, ang grupo ng chill out, ang mamamahala sa halip na adrenaline na nagpupuyat sa iyo. Malamig ang iyong mga kamay o paa. Iyan ay senyas na mabagal ang iyong sirkulasyon at isa itong tuso na kaaway ng tulog. Mahirap mag-relax kapag malamig ang iyong mga dulo. Bigyan sila ng mabilis na remedyo. Kuskusin ang iyong mga kamay na parang nagpapainit. Pagkatapos ay takpan ang iyong mga paa kung malamig din ang mga ito. Ang init mula sa pagkuskos ay nagbibigay ng ginhawa at senyas ito sa utak mo na safe na matulog. Suportado ito ng siyensya. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mainit na kamay at paa ay nakakatulong para makatulog ng mas mabilis, dahang bumababa ang core temperature ng katawan kapag handa ka ng matulog, at ang mainit na mga dulo ay nakakatulong sa prosesong ito. Panglima, patahimikin ang iyong utak gamit ang tunog. 3:58 ng umaga at biglang nag-decide ang iyong utak na ito ang tamang oras para mag-isip ng mabilis. Bumubulong ito. Nailak mo ba ang pinto? Anong gagawin mo sa meeting bukas? Bakit mo nasabi yung nakakahiyang bagay noong 2019? At ang bawat pagsubok na patahimikin ng mga ito ay lalo lamang nagpapalakas ng ingay. Gising na gising ka, nakulong sa gulong ng pag-iisip at parang imposible nang makatulog. Pamilyar ba? Kapag ganyan ang takbo ng iyong utak, ang pilitin itong mag-relax ay parang pag-uutos sa isang bata na umupo ng tahimik habang sobrang lakas ng energy nito. Pero may isang sikreto kang magagamit-gamit lamang ang tunog. Ang tamang uri ng audio ay maaring humatak sa iyong nagpapaikot-ikot na utak at ibalik ito sa katahimikan, walang pilitan. Huwag mag-scroll sa phone dahil lalo ka lamang gaganahan. Subukan natin ang 3 uri ng tunog na makakatulong sa iyo. Una, pink noise. Marahil ay pamilyar ka sa white noise, yung parang static ng TV. Pero ang pink noise ay mas banayad at mas epektibo sa pagtulog. Halimbawa nito ay ang tunog ng ambon, mahinang ihip ng hangin o alon ng dagat. Hindi tulad ng white noise na maingay sa lahat ng frequency, ang pink noise ay mas malalim at mas nakaka-relax. Bakit ito epektibo? Ayon sa siyensya, nakakasabay ito sa brainwaves mo para dalhin ka sa mas mabagal na estado ng tulog. Noong 2017, isang pag-aaral mula sa Northwestern University ang nagsabing ang pink noise ay hindi lang nakakapagpabuti ng tulog, kundi nakakapagpatalas pa ng memorya kinabukasan. Maglagay ng maliit na speaker o mag-download ng track. Ilagay ito sa mahinang volume, sapat lang para marinig ng hindi nakakagulat. Hayaan mong umulan ang tunog at mapapansin mong humuhupa ang iyong mga iniisip. Kung hindi mo gusto ang pink noise o gusto mo ng may direksyon, subukan ang guided sleep meditation. Mga 5 hanggang 10 minuto lang, hindi kailangan ng matagal. Isipin ang isang kalmadong boses, parang si Morgan Freeman na nagkukwento habang nagre-relax ka, na nag-uutos sa iyong huminga ng dahan-dahan o scan ang iyong katawan. Relax your toes, ankles, calves. Parang kwentong pambata para sa matatanda. At epektibo ito dahil binibigyan nito ang utak mo ng isang nakakapagod pero nakaka-relax na gawain. Maraming libreng meditation sa YouTube o podcast. Pumili ng walang biglaang ads o maingay na intro. I-test muna at ilagay sa mahinang volume. Parang bulong. Ang goal ay gawing gabay ang boses para makawala sa iyong mga iniisip. O kung mahilig ka sa mga salita, subukan ang monotone audiobook. Hindi ito ang oras para sa mga nakaka-exciting libro. Pumili ng boring pero nakaka-relax, mga sanaysay tungkol sa kalikasan, kasaysayan ng hardin noong Victorian era, o lecture tungkol sa mga bato. Ang trick ay ang monotonong boses, sapat lang para ma-distract ang utak mo, pero hindi sapat para maging interesado. Ako mismo nakatulog ako sa isang taong nagkukwento tungkol sa life cycle ng moss. 10 minuto lang, tulog na ako. At hindi ko naman gusto ang mga halaman.
Iset ang sleep timer para hindi ito tumuloy magdamag at ilagay sa napakahinang volume, walang biglaang ingay na makakagising sa'yo. Bakit epektibo ang tunog? Ang utak mo ay nahuhumaling sa mga pattern. Kapag ito'y mabilis mag-isip, parang kotse na naka-high gear, ang tunog ay nagpapababa nito sa neutral at unti-unting nagdudulot ng relax. Ayon sa isang pag-aaral noong 2013 sa sleep medicine, ang tuloy-tuloy at mahinang tunog tulad ng pink noise o meditation ay nakakapagpababa ng arousal sa nervous system kaya mas mabilis kang makatulog. Hindi ito para takpan ang iyong mga iniisip, kundi para bigyan ang utak mo ng mas kalmadong direksyon. Kaya sa susunod na mag-ikot-ikot ang utak mo sa alas 4 ng umaga, huwag mag-phone. Subukan ng pink noise, meditation o audiobook na nakakaboring. Ilagay sa mahina, steady at walang drama. Parang lullaby para sa iyong pagod na utak. At bago mo pa mamalayan, babalik ka na sa tulog, iiwan ang iyong mga alalahanin. Pangwakas na mga kaisipan, ayan, 5 makapangyarihang paraan para gawing peaceful at healthy ang iyong mga paggising sa alas 3 hanggang alas 5 ng umaga. Sana'y natuto ka ng bago tungkol sa pakikinig sa iyong katawan at isip. Kwentuhan mo ako, ano ang isang bagay na natutunan mo sa video na ito? Baka ito ay ang pag-inom ng maligamgam na tubig na may lemon, pagsubok sa mga banayad na stretches, o pagsusulat ng iyong mga iniisip para kumalma. Pumili ng isang bagay na gusto mong subukan at i-comment mo sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong karanasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas maraming tips para sa mas magandang araw at gabi. Sweet dreams at kita-kita sa susunod.